Breaking news, tapos na ang laban ni Campbell Hatton na anak ni Ricky Hatton at si Regis Prograis. Naging undercard nga po ngayon ang laban ni Campbell Hatton at natalo ito via unanimous decision. Matatandaan ang unang talo ni Campbell Hatton kontra James Flint. Dahil natalo si Campbell Hatton, nag-request sila ngayon ng rematch para makabawi sana itong si Hatton. Pero ganun pa rin ang resulta, natalo via unanimous decision. Sayang itong si Campbell Hatton mga tol dahil iniingatan ang karera nito binibuild up muna. Tinatapat mo na sa mas mahina o kaya kapareha lang niya. Hindi mo na tinatapat sa malakas dahil binibuild up pa itong batang to. Pero ngayon nagkamali sila kay James Flint dahil 2 beses nang natalo si Campbell Hatton. Alam nyo naman mga tol, uso ngayon ang mga undefeated ang record. Kapag undefeated ka kasi tapos marami ka nang tinalo, maganda tignan yung record. Katulad sa ginawa ni Oscar De La Hoya kay Jaime Munguia. Ganon din si Zurdo Ramirez, napakaraming panalo nito at isang undefeated. Nagkaroon lang ng isang talo si Zurdo Ramirez laban kay Dimitri Bivol. Si Jaime Munguia naman nagkaroon lang ng isang talo laban kay Canelo Alvarez. Itong si Campbell Hatton mga tol, ganun din sana Bibigyan ng mga laban na kaya niyang ipanalo para maganda yung record niya. Pero ngayon nakatapat agad ng isang malupit. 2 beses pang natalo. Bata pa naman itong si Campbell Hatton at makakabawi pa. Malaki pang kailangan improve kay Campbell Hatton para mamana niya ang tatay niya. Malupit din dati si Ricky Hatton mga tol, pero nung makalaban niya si Floyd Mayweather at Manny Pacquiao, dito na nagsimulang nadurog si Ricky Hatton. Okay mga tol, pagdating naman sa main event, Regis Prograis versus Jack Catterall. Maganda yung naging bakbakan kanina, simula pa lang ng round, maganda na yung pinapakita ni Regis Prograis. Mapapanood po ang buong highlights niyan sa The Zone, kaya hindi na natin kailangan ipakita yung video. Pagdating ng round 5, bumagsak si Jack Catterall. Pero yung pagbagsak ni Jack Catterall, simple lang. Tinamaan ng power jab. Nasalubong niya yung jab kaya medyo na-outbalance siya. Napatugod sa lona si Jack Catterall. Kaya binilangan ng referee. Pero matapos mabilangan si Jack Catterall, bumawi na ito sa mga sumunod na round. Pagdating sa round 9, 2 beses niya pinabagsak si Regis Prograis. Mabilis yung kaliwa ni Jack Catterall mga tol. Hindi mo mapipredict talaga Maganda yung tirada ni Jack Catterall kaya naisaan niya si Regis Prograis. 2 beses pang bumagsak. So dahil sa 2 beses na bagsak ni Regis Prograis, nahirapan na siya makabawi hanggang round 12. Kaya pagdating sa decision ng Horado, unanimous decision ang panalo ni Jack Catterall. Syempre mga tol, nakasungkit na naman tayo ng pangkape dyan. Parang malaki ang nawala kay Regis Prograis matapos matalo kay Devin Haney. Malulupit din kasi ang tumalo dyan kay Prograis. Natalo kay Josh Taylor, natalo kay Devin Haney at ngayon kay Jack Catterall. Medyo nawala na ng gana si Regis Prograis ngayon dahil magkasunod na yung talo. Ang gusto ko makita ngayon, laban ni Jack Catterall kay Teofimo Lopez. Sana may kasa ito ni Bob Arum. Magdepensa ng WBO si Lopez kay Jack Catterall. Matatandaan, tinalo ni Teofimo Lopez si Josh Taylor. Itong si Jack Catterall naman, tinalo niya si Josh Taylor. So maganda magtapat itong dalawa.